Yung lugar ho ng paligid namin, puro basura ng konti-konti. Every single one of those people na nililibing dyan, it should be treated as a sacred ground. Kahit man na yumao na yung mga tao na nakalibing man dyan, it still needs to be treated with respect. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Alam niyo mga boss, kamakailan may pahayag po si Ombudsman Boying Rimulya, ang sekreto daw ng mga mayor ay basura, doon daw yung yaman. Sabi lang po yan, is statement of fact but it has to be validated kung totoo ba o hindi. Kaya lang, basura. Since lumapit sa ating rito, basura sa loob ng sementeryo. Pero itong sementeryo na to, ay pag-aari talaga ng Archdiocese of Manila, Catholic Cemetery. May pagkakaiba yung public cemetery sa Catholic cemetery or private cemetery. Either pinangangasiwaan, inaayos yan, minamanage. Okay? Linawin po natin, pag ang mga hinaing o reklamo or report na kapareho, sinusuri po namin, nagbabalanse po tayo. Kasama natin ngayon si Tatang Florencio Ocampo. Magandang umaga po sa iyo. Umaga rin ho. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ilang taon na po kayo? 84 years old na ako. Okay. Kayo ba'y laging dumadalaw doon sa Catholic Cemetery sa May Pasay? Umpisa ho nung malita ko, pupunta na ho kami roon kasi malapit lang ho walking distance lang. At nung mamatay ho ang misis ko Okay. ng 2024, Okay. ang ano ho namin, tuwing Lunes ho ng umaga o hapon, nagdadala kami ng bulaklak doon. Okay. Okay. Napakalinis ho nung lugar na yun. Anong year po yun? 2000? 2024 ho. Ang problema ho, noong 2025 ho, may napansin ho ako, yung lugar ho ng paligid namin, puro basura ng konti-konti. So ano pong ginawa ninyo nung nakita niyo? Ito ba'y nakaabot na doon sa, sabihin natin, sa Archdiocese of Manila na sila naman ang nagmamayari niyan, pribadong cemetery po yan. Para sa sinasabi lang po namin sa inyo. Okay pa. Lumapit na ako kay Bong. Yun ho ang katiwala ng church ho, at saka member ho ron. Sino si Doon siya Bong? nagtatos. Hindi ko alam ang pangalan niya, basta nandun Bong. sa sambahan? Parati siya, parati ho sa simenteryo yun. Okay. Ang sabi ho ni Bong, namumblema na rin ako sa mga tao niyan. Okay. Dahil Okay. yung mga pamilya na yon, Okay, doon sa loob. lumalaban ho. Okay, so ganito lang tayo, pauna sa lahat, intindihin po natin. Siguro, may mga sementeryo na tinitirhan ng mga informal settlers, walang matirahan. Sa anumang kadahilanan sila nakakaalam. Pero kayo po'y, pag nagpapalibing po ba dyan sa Catholic Cemetery, dyan sa sinasabi niyo, may bayad po ba yan? Oo, buhato nung buhato nung mga lolo ko, Okay, nanay so, ko, meron po bang monthly fees? yearly ho. Yearly. Magkano Annual. yearly? Annual. Sinisigil po sa inyo dahil nandoon po Dati ho, mga 500 do Alright, sige. Okay, sige. Siguro ganito na lang, ang gusto natin mangyari tayo, nakita ko naman na lumapit kayo sa amin, gusto nating mapresenta ang problema para maayos, maaaring hindi lang nakakarating. Naintindihan po namin, kami nagdadalamhati rin yung sinasabi niya 2004 na wala yung misis ninyo. 2024. So ngayon, may gagawin po tayo, para medyo masulbahan na natin. Opo. At least kahit paano nilabas yung sama ng loob ninyo. Ang gusto kong sabihin sa inyo, Tay, ang sementeryo ng Katoliko ay pangangasiwa po yan ng Roman Catholic Archdiocese of Manila. Okay? Hindi po pwedeng makikialam siguro, una sa lahat, dahil pribado yan, na walang kinalaman po dyan yung City Hall, maaari, kung titimbrihan po sila, kung paano kunin yung mga basura sa loob. Kung merong ugnayan sa administrator ng sinasabing sementeryo at yung nangangasiwa ng sementeryo magre-report doon sa Roman Catholic Archdiocese of Manila para mapangasiwa ng maayos. Balita po namin, medyo napiperwisyon na rin daw yung barangay sa labas na nakakasakop niyan, kaya lang pribado po yan. So kami naniniwala na sa doktrina ng Katoliko, yung paggalang doon sa sinasabing mga yumao, yung desecration of a sacred ground, ibig sabihin, pambababoy doon sa namayapa na at nandun nakalibing, ibig sabihin, yung pagkakalat ng basura, dapat nakikita po yan kung sino po yung nangangasiwa. Kung mahalaga po sa kanila, kasi sa turo po talaga ng doktrina ng Katoliko, turing nating sagrado ang paggalang doon sa mga namayapa na doon sila nakalibing. Kaya, eto po, ang ginagawa po natin dito, hindi naman po ito pang publiko, malamang may magagawa rin ang barangay kung makikipagtulungan muna sa Archdiocese. Mananawagan siguro muna sa Archdiocese of Manila
kung sino yung sementeryo na yan. At ang panawagan po natin para naman maintindihan nila na ito'y nasa kanilang nasasakupan. Hindi naman pwedeng pumasok agad yung barangay, kang barangay sa LG, lokal na pamahalaan, sa munisipyo. Ang tanging mangyayari, makikipagkoordinasyon ang nagmamayari ng sementeryo ng Roman Catholic sa City of Pasay para yung paghakot ng basura sa loob. Depende. Hindi ko alam kung pwede bang pumasok yung City of Pasay, LGU. O ngayon, nakausap natin kahapon tong si Architect Roland Salditos. Nahihiya naman siya. Ngayon, ayaw niya makipag-usap sa atin. Ini-expose kita. Oy, makinig ka, Architect, ha? Nangako ka na sinasabi mo makakaabot. So, pananawagan kita. Nakakausap ko mismo itong si Architect sa Roman Catholic Archdiocese of Manila. Alam mo, kung ginagawa mo kami public service, pinagkakalob namin, dapat sumasagot ka. Dapat nakikinig ngayon ang Archdiocese of Manila. Pero sa kanya, nagsisimula na raw ang ayusin sementeryo. Good. The presumption of regularity, regular ang trabaho ninyo. At katunayan, nakapaskil na raw sa karatula, isasara ang sementeryo at ang tanging gate na lang ang bubuksan. Pahuhupain daw muna ang bagyo, mainit na, umpisa ka na, huwag mo nang gamitin ng bagyo, lumang tugtugin, panis na yan eh. At makakausap na magkaka-request daw sa City Hall, yan ang gagawin mo. Makipag-ugnayan ka sa City Hall para na sa ganon, eto si Mang Florencio, hindi na nahihirapan kasi nandiyan ang mga mahal niya sa buhay. Binuno niya nandyan. O may mga informal settlers sa loob, bahala na kayo, hindi na kami makikialam. At nananawagan na rin siguro kami sa City of Pasay kay Mayor Calixto na siguro makipag-ugnayan sa, ito naman ay sa Archbishop of Manila. Alam ko naman si Mayor Calixto is devout Catholic yan. Nakakausap natin yan, walang problema. Ngayon, Architect, nagtatago ka, hindi kami titigil, hahanapin ka namin, hindi kami nagbibiro. Simple lang. Anong say mo, Carl? Yes. Tama no, Sir Ben. Kasi kahit man sabihin na natin na yumao na yung mga tao na nakalibing man dyan, it still needs to be treated with respect. As doon sa ating pag-uusap kahapon regarding this complaint, na every single one of those people na nililibing dyan, it should be treated as a sacred ground. Na kung saan ito ay dapat nire-respeto kahit man wala ng buhay, nakalibing na dyan, yan ay dapat tinatrato pa rin na naging tao din yan. It just so happens na wala na ang kanyang so-called soul dun sa bahay. May kasabihan, from dust unto dust we shall return. Yan ang sinasabing huling hantungan. Mang Florencio, bibigyan kita ng pagkakataon manawagan kay Architect at sa Archdiocese of Manila, Roman Catholic Archdiocese of Manila patungkol sa sementeryo. Architect, Saldito. gusto ko sanang gawin nyo sana ang trabaho, tulungan nyo kami na maging malinis yung lugar namin at sana magawa nyo ang trabaho nyo. Okay. Okay na sa'yo. Nakakahinga na ba kayo maayos? Okay tayo. Masama lang ang loob. Huwag masyado masama ang loob. That is, be happy. Don't worry. Talaga ho. Ayun. Okay? Okay, bantayan na lang natin to. Abangan na namin to, Architect, ha? Pag hindi mo ginawa to, kahit saan ka magtago, kahit sa palda ng misis mo, hanapin ka namin. Nangako ka, hindi mo tinupad. Ako naman kasi, pag nangako, dapat gagawin nyo. Babantayan na natin, ha? Sige ho. Thank you ho. Sige. Okay. So with that said, magkakaroon tayo ng update. Babalikan natin itong sumbong na ito kung talagang gagawin ni Architect ang kanyang trabaho. Pambansang sumbungan, handa